yun ang kanyang ibubunga. Tingnan niyo po, 8 months pa lang po ito. Pero meron na po siyang bunga na pa pwedeng makuha. Although no, maliliit pa siya. Tapos, yan. Yun naman pong ating ay talagang matrabaho mga katribya. Sayang, ganda ng presyo ng sili. Hindi po natin tinamaan po yun talagang kamahalan. Nag 500 po ang sili, mahigit. Pero mo, katumbas po ng isang red bag na kalamansi ang presyo ng sili, labuyo. Yung magandang ang hinog. Kaya lang di natin natsempuhan, di tayo ay, kumusta po kayo mga katribya? Magandang araw po sa lahat ng ating po mga ka-farmers. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Ngayon pong araw na ito, dito po tayo sa ating pong farm, sa ating kalamansi. Yung 8 buwan na kalamansi natin. Eto na po siya. Ang lalaki na po mga katribya. Yan, lalapad na rin po ng dahon. Ito yung apply po natin ng nakaraan. Ang ating organic. Ito, pagka pag ating mapapatubigan na ito, pwede na po natin siyang alagaan yung ating pong bulaklak. Pwede na po natin itong umpisahan na rin po ng pagpapabunga. Yung kaya po niyang dalhin, yun ang kanyang ibubunga. Tingnan niyo po, 8 months pa lang po ito. Pero meron na po siyang bunga na pa pwedeng makuha. Although no, maliliit pa siya. Tapos, yan. Yun naman pong ating sili. Ayan, mga katribi, hanggang ngayon po ay humihinga-hinga pa. Marami rin po talagang mga lapnos o sira. Pero matapos po natin na sprayin po ng ating herbicide, lilinisin na po natin yung pong mga puno. Nakapitas po tayo ng ating Taiwan labuyo. Ang ganda pa naman sana ng presyo. Kaya lang siyempre yan, nasira po yung ating sili. Kaya po tumaas mga katribya po ang sili dahil marami po mga nasira nito pong nakaraang pag-uulan. Tinamaan po ng mga anthracnose. Yan po ang number 1 na kalaban po ng mga magsisili. Pagka po mura, hindi siya tinatamaan. Pero pagka malapit na po siyang pitasin at magulang na, ayun, dadali po siya. Yung ating pong panigang, wala na rin. Tapos na po ang kanyang karera. Nispray na po natin siya ng ating damo. Yan. Di natin nabawi po yung ating puhunan. Itong ating pong siling Taiwan, may hinga-hinga. Kaya lang ay may mga tama rin po nung lapnos. Kaya iisip tayo ng paraan kung paano natin siya maaagapan or mapipigilan pa. Ngayon kung talagang wala na, hindi na natin talaga mapula pa, ay talagang pang-dispatcha na siya mga katribya. Pero nakakapanghinayang, siyempre tagal-tagal na po natin itong inalagaan. Tapos yun nga, tinamaan po siya ng ating anthracnose. Ang dami pa naman po niyang supang, saka po bulaklak. Kaya lang pagka lumalaki na po itong siling ganito, sisira na. Kaya napakahirap talaga maglabuyo. Yan ang number 1 na kalaban. Marami pong pwede maging dahilan po ng lapnos. Pwede sa ulan. Pwede rin po sa mga insekto. Dahil kinakagat po ang bunga. Tapos hinaharabas pa. Ayan, dami pa naman sana pong bulaklak, yung ating pong sili.
Tsaga-tsaga po natin na alisin yung sira. Baka sakali. Kailangan lang po natin ito ng ating linisan. Yun. Patay na po yung damo niya. Tapos yung ating pong sira, ito na. Ay, talagang matrabaho mga katribya. Sayang, ganda ng presyo ng sili. Hindi po natin tinamaan po yun talagang kamahalan. Nag 500 po ang sili, mahigit. Pero mo, katumbas po ng isang red bag na kalamansi ang presyo ng sili, labuyo. Yung magandang ang hinog. Kaya lang, di natin natsempuhan. Di tayo sinuwerte, mga katribya. Buhay pa naman yung sili natin. Kaya lang patag-araw ngayon, sabi ko, wag nang pagpatamaan po ng herbicide. Baka sakali, itong tag-araw, hindi na po siya masira. Dahil hindi na siya nag-uulan. At maalagaan pa. Sprayin po natin ito ng anti-fungus. Tatry natin. Gagamutin. Malay natin mga katribya. Dami pong bulaklak. Nakapanghinayang kasi. Talagang tsaga-tsaga lang mga katribya. Sa paggugulay, kadalasan ay ganito ang nagiging sitwasyon po ng mga farmers natin. Nalulugi kapag nasisira ang kanilang mga tanim. Yan, meron pong mga nakaka-discover ng pang anti-fungus. Hindi naman sinasabi sa mga farmers. Gusto lang solohin nila po yung kanilang kaalaman para sila lang ang merong sili. Kaya kanya-kanyang diskarte. Yan po yung karaniwan po sa atin mga katribya. Pag merong nalaman na magandang magpabunga, sisikreto po muna yun. Kasi yun na, pag nalaman ng iba yung kanyang diskarte, tsaka lang niya sasabihin dahil nalaman na. Pero kapag halimbawa, marami pang hindi pa nakakaalam, siya lang nakakaalam, talagang patagupan niyang ginagawa yun. Ini-spray, tapos yung kanyang gamot, yung level po ng kanyang gamot, itatago niya yun. Lalo na pagka po yung napapatay niya, maganda po yung pamatay ng kanyang damo, maganda yung kanyang halaman, maganda yung kanyang bunga, ay sisikreto yun. Hindi tuturo sa iyo pamamaraan kasi makakalaban mo pa kasi. Ganun yun. Dati noon, yung mga magagaling magmais, talagang sinatsaga nila yon. Umaani, marami, pero yun nga, siya lang ang magaling. Pero pagka yung gamot na sa kanyang sabihin, sisikreto niya yon. Yan mga ka-farmers. Tsaga-tsaga lang, baka sakali. Hanggat may buhay sa may pag-asa. Pero di man tayo kumita sa ating pong sili, meron naman po tayong kalamansi. Ayan, malalaki na. Pwede na mga katribya ito pamungahin. At saka maganda na po ang kanyang bulas. Labong na nito. Ayan. Dito po sa parte na ito mga katribya, maganda yung ating kalamansi. Kasi ito hindi po nalubog ng baha. Hindi siya inabot ng tubig. Naalagaan siya po ng ating ulan. Tsaka lagyan natin po palagi po ng ating organic fertilizer. Kaya lang, yun nga lang mga katribya. Doon sa baba natin, tingnan natin po yung tsura.
ito madalas po na alulubog. Yan, dami rin po ng bunga ng sili natin, kaya lang nasisira na siya pagka lumalaki. Yan. Kaya i-spray pa rin po natin. Sayang. Ganda pa naman ng presyo. Yung ating damo, ayan, nagubat ito dahil nawala na rin po ng loob pag-asa po yung ating dalawang kasama. Hindi na ito dinamuhan. Kaya in-spray na lang po ng herbicide. Pero matibay pa rin po yung ating sili dahil ayan, buhay pa rin siya. May hinga-hinga pa. Meron po ilang mga hinog. Katribya. Sayang. Kung hindi lang po mga katribya tinatamaan ng anthracnose yung ating pong sili, maganda sana ang ating madadali. Kung hindi lang po nasaktan ng pag-uulan. Ito po ang ating kalamansi na 3 beses na nalubog. Buhay siya mga katribya. Meron niya lang pong ilang mga namatay na ating pong papalitan. Marami-rami rin po yung mga namatay po nito. Tingnan rin po yung nandun po sa ibaba. Kaya lang ayan, meron tayo mga usbong. Sabihin bumabawi. Ayan. Mula po noong malubog. Kumbaga sa ito masakit ang katawan nito. Pero buhay naman. Kaya malalaki na po itanim natin para malakas-lakas po siya sa bahaan. Kaya tinapunin ninyo. Testing po natin kung siya ay malalaki na. Konti lang yung namatay. Pero dito sa ibabaw, malayong malayo mga katribya. Ganda na po niya. Yan ang ating 8 months na ating kalamansi. Actually, April pa pala natin ito na itanim. Nasa second pa lang pala ito. 7. Nasa 7 months po mga katribya. So yun, laki na po ng ating XL na kalamansi. Ang ganda na po ng labong. Kaya dito na lang po tayo mga katribya. Babawi dito sa ating pong kalamansi. Hindi na tayo maiinip dahil pwede na pong magbunga. Pag ito ay nagbulaklak, pwede na natin sundot-sundutin po ng ating pag-spray. Kung ilan po yung kanya pong matuloy na bunga, yun lang muna siya. Pero hindi naman po yung alaga na ginagawa po natin sa matatandang puno. Dahil ito bata pa. Amatas po tayo ng ating sili mga katribya. Maraming nga lang po tayong sira yung sili natin. Ayan. Mga malapnos yan. Pati yung hilon niya lapnos. Yung ating anthracnose mga katribya. Pero tayo makikita mga ilang mga buo. Pero habang lumalaki iba, sisira. Yan. Pero iba naman, okay naman siya. Buo. Ito pa yung ating hahawanin. Lilitaw natin ay lilitaw ang sili. Tapos isprayin po natin siya ng foliar para
bumawi. At yung kalamansi, ayos na ayos, maganda. Yun pong ating kalamansi. Ito naman po yung ating napitas. Wala kang gina. Ayan o. Para naman natin. Pero pilihan pa natin po ng mga mayroong sira. Yung ating pong sili. Siguro, kulang 3 ito. Mga katribya. At least, meron tayong nakuha pang matino na bunga sa ating pong siling Taiwan, labuyo. Pero sa ating pong panigang, wala na. Siguro isang araw, ito naman po yung ating tututukan para mailitaw natin na mailitaw ang ating mga sili. At tapos, pagka natubigan, yan, kasakali, gamot, at nawa dito man lang yung matitira na matino, yun yung ating ma-harvest. Sayang, kasi hindi ka na magtatanim eh. Yan buhay na, aalagaan na lang po natin, mga katribya. Wow. Kailan lang ito? Yung pong itong nasa iba na ito, mga nasa 1,000 po yun nandito. Doon siya naman, mahigit na 1,000. Kaya lang, marami po yung mga namatay po natin palit. Pagpapatubig po natin ulit, yung nasa baba. Para nun, sa susunod na tag-ulan, lalaki na siya, kayang-kaya niyang dalhin yung baha. Hindi naman po nag-i-stay po yun doon sa ibaba po na yun. Doon lang natuhan nung medyo natulog po yung tubig. Dahil wala pong paglabasan noong tubig po sa baba. Naging po siya anan. Diretso tubig po doon pagkabaha. Pag matras tubig sa ilog, kasama na rin po yung nandoon sa tubig. Kaya at least yon nakita natin yung problema ng ating kalamansi para siya ay mabuhay. Dito po sa taas, okay lang kasi hindi po siya inabot. Pag malaki po ang baha, maaaring abutin din po ito. Pero kahit abutan na, ay malalaki na po yung ating kalamansi. Sige mga katribya, tayo po ay tuloy na rin po tayo. Uwi na po tayo po muli at pumitas lang po tayo ng ating pong sili. Sinili po natin po yung kalagayan po niya. Kung may pag-asa po wala pa, buhay pa naman. Pwede pa natin po siyang applyan po ng ating, kung alam po natin na po pwede makatulong sa ating halaman. Baka sakali. Para at least, meron tayong ma-harvest pa doon sa natira po ng ating pong sili. God bless po sa inyo lahat. Kita na po tayo bukas. Bye-bye.